Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong ginawa nila Ka-Business na pagbalik dito kay Tatay Julian. O itong tinagurian nilang si Super Lolo. At sa pagkakataong ito guys, ay hindi muna dumiretso itong si Ka-Business at nagpakilala dito kay Tatay Julian. At ang ginawa nga niya ay nag-social experiment muna siya. Na kunwari ay may hinahanap siyang tao. At ang binanggit nga niyang pangalan dito kay Tatay Julian o Super Lolo ay itong si Honorio Gotgot. Na walang iba kundi ito din si Intoy. Dito kasi guys, sa social experiment na ito ni Ka-Business, ay gusto niya subukan ito si tatay. Kung ito ba ay ganun din kabait sa ipinakita niyang kabaitan dito kay Intoy. Dahil nakita naman natin guys, kung gaano kabait itong si Tatay Julian nung sila Intoy ang kausap nito. Kaya sinubukan dito ni Ka-Business kung ito ba si Tatay Julian ay ganun pa rin kabait pag siya na yung kausap at wala siyang camera. Kasi nitong may scout ito nila Intoy, nung lapitan nila Intoy ay nakita agad niya na may camera. Kaya ang ginawa nga nito si Ka-Business nang balikan nila ito ay sinubukan niyan lapitan itong si Tatay Julian nang wala siyang dalang camera at hindi rin siya nagpapakilala bilang si Ka-Business. At ito nga yung naging approach sa kanya nitong si Tatay Julian na hindi siya ganun pinansin nito at tila ba naging mailap ito dito kay Ka-Business. Bagamat kinausap siya nito ay hindi siya ganun kagiliw doon sa ginawa niyang pag-entertain dito kay Intoy at Kuya Buknoy. Na nakita naman natin na itong si Intoy at si Kuya Buknoy ay pinipilit pa niyang abutan ng pera. At ito na nga guys, nung kausap siya nito si Ka-Business ay tila ba hindi ganun kahaba ang naging pasensya nitong si Super Lolo dito kay Ka-Business. Kumbaga, madali siyang nabugnot dito kay Ka-Business. Madali siyang uminit ang ulo. At halos talikuran na nga niya itong si Ka-Business. Dahil itong si Ka-Business kasi ay nagpapasama dito kay Tatay Julian para magtanong-tanong kung sino ba itong si Honorio Gotgot na ito. Pero halos hindi nga siya samahan nito si Tatay Julian.
at halos ipagtabuyan pa nga siya nito. Kaya dito sa pag-uusap ni Tatay Julian at ni ka-business na ito, nung tila ba umiilap na itong si Tatay Julian, ay sinubukan ni ka-business na manghingi dito ng pera. Dahil kung matatandaan niya natin, ay nung si Intoy ang humingi dito ng pera na naka-on yung camera, ay kaagad-agad itong nagbigay. Kaagad-agad itong nag-abot ng pera. Pero dito, nung si ka-business na yung humihingi ng pera, ay hindi agad nagbigay ng pera itong si Tatay Julian. At wala nga daw siyang pera. At wala din daw siyang trabaho. Pero dahil sa kapipilit nito si ka-business, ay humingi ito ng barya dito sa kanyang kapatid. Inabutan siya ng kapatid niya ng barya at ito yung iniabot niya dito kay ka-business. At ang sabi nga niya ay wala siyang pera dahil wala naman siyang trabaho. Dahil hindi na nga daw siya nakakapagtrabaho dahil na rin sa katandaan niya. At sinabi nga niya doon na siya ay 78 years old na. Kaya hindi na daw siya makapagtrabaho. Yan yung sabi niya kay ka-business. At syempre hindi dito natapos. Ang naging pangungulit nitong si ka-business dito kay Super Lolo. Kinulit pa rin niya ito ng kinulit. Pero ito si Super Lolo, dahil siguro sa sobrang inis na nito kay ka-business, ay pumasok na ito ng bahay. At hindi na ulit ito lumabas. Kaya naman ginawa ni ka-business ay inireveal na niya na hindi naman talaga siya humihingi ng tulong, kundi siya pa ang magbibigay ng tulong. Pero sa pagkakataong ito ay hindi pa rin siya nagpakilala bilang si ka-business. At maging nga yung kapatid ni Tatay Julian o ni Super Lolo ay kinausap na rin ni ka-business. Pero tila pati itong kapatid ni Super Lolo ay sobra ding naiinis dito kay ka-business. At hindi din ito basta naniniwala doon sa mga pinagsasasabi nito si ka-business. At kahit nga nasabi na nito si ka-business na palabasin nito si Super Lolo at may ibibigay siya, ay hindi pinalabas nitong kapatid. At dahil nga tila hindi na rin naniniwala sa kanya itong kapatid ni Super Lolo na may ibibigay siyang biyaya dito kay Super Lolo, ay sinubukan na rin kausapin nitong si ka-business itong bayaw nito si Super Lolo. Pero maging itong bayaw ni Super Lolo ay iniwasan ito si ka-business. Kaya ang ginawa ni ka-business ay tinawag na ito sila Intoy o tinawag ang buong team. At inilabas na nga nila yung kanilang daladalang ayuda para dito kay Super Lolo. Kasi kung magpapabalik-balik lang siya doon sa tindahan nung kapatid nito si Super Lolo, ay hindi din naman siya pinapaniwalaan eh. Kaya ang ginawa na nga niya, ayun, kinuha na niya yung camera at isinama na niya yung buong team. Dala nga itong ayuda na ipapaabot nila dito kay Super Lolo. At nandito na sila sa tapat ng bahay ni Super Lolo at daladala na itong ayuda na ipapaabot nga dito kay Super Lolo, ay saka pa lang lumabas itong si Super Lolo. At dito ay nakita natin na talaga namang na-shock itong matanda. Dahil hindi niya akalain na yung makulit na mama na nangihingi sa kanya ng barya ay ang dala pala ay biyaya para sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito ay ramdam na ramdam natin yung guilty nitong si Super Lolo doon sa ginawa niyang hindi magandang pag-entertain dito kay ka-business. At humingi nga siya ng pasensya dito kay ka-business. Dahil sabi nga niya ay akala niya itong si ka-business ay may tililing. Dahil na doon sa ipinakitang kulit nito si ka-business habang kausap niya itong si Super Lolo. At dagdag pa nga ni Super Lolo ay natakot siya dito kay ka-business. Kaya siya pumasok na. Dahil inisip niya
ay kung susuntokin siya nito, ay baka isang suntok nga lang daw siya ni ka-business, ay bumaligtad na siya. Kaya yung dahilan ng kanyang pagpasok at hindi na ulit lumabas kahit tinatawag ni ka-business, ay dahil nga natatakot daw siya na baka kung anong gawin sa kanya nitong si ka-business. Dahil ang tingin nga niya dito ay may sira sa ulo. At nung makapasok na ito sila ka-business dito sa bahay nila Super Lolo, ay maging yung kapatid nito si Super Lolo na babae, yung may-ari ng tindahan, ay humingi din ng pasensya dito kay ka-business. Dahil sabi nga nitong si ate ay hindi naman talaga nila akalain na itong si ka-business pala ay sinusubukan lang pala itong si Super Lolo. Dahil ang akala nga nila ay isa lang siraulong mama na makulit itong si ka-business. Dahil maingay nga itong si ka-business yung dating niya dito sa pakikipag-usap niya dito kay Super Lolo. Pero syempre ito namang naging approach na ito ni Super Lolo dito kay ka-business, maging nitong kapatid ni Super Lolo, ay nauunawaan naman ito ni ka-business. Dahil nga medyo may pagkamakulit yung dating niya sa pakikipag-usap sa mga ito. At naipaliwanag din naman nitong si Super Lolo na wala talagang siyang pera nitong pagkakataong ito. Dahil yung 1.5 nga ibinigay daw sa kanya nitong sila Intoy at Kuya Boknoy ay naibayad na niya sa Bombay. Kaya nga ginawa niya ay nanghingi na lang siya dito sa kapatid niya ng barya para maibigay dito kay ka-business. At syempre naniniwala naman dito si ka-business sa katwirang ito ni Super Lolo. Dahil nakita naman niya na sincero itong si Super Lolo doon sa paghingi niya ng dispensa at sa mga sinasabi niya. At ito nga guys, bukod doon sa ayuda na dala nila ka-business na 25 kilos na bigas at isang box ng grocery, ay inabutan pa nito si ka-business itong si Super Lolo ng halagang 5,000 pesos. At bago nga po sila umalis dito sa lugar na ito, ay binigyan din ni ka-business ng ayuda itong kapatid ni Super Lolo na bulag. Binigyan din niya ito ng isang sakong bigas at isang box na grocery. At inabutan din niya ito ng halagang 1,000 pesos bago nga sila umalis dito. Alam nyo guys, habang pinapanood ko itong video na ito, itong ginawa ni ka-business na pag-social experiment na ito dito kay Super Lolo, naisip ko na siguro ito yung magandang gawin nito sila ka-business na paraan ng pagtulong. Yung mag-social experiment sila at kung sino yung talagang bukod sa masipag na ay may mabuting puso pa. Ito yung pagpokusan nila ng pagtulong. Ito talaga yung bigyan nila ng tulong. Dahil para sa akin ay mas deserve ng mga taong bukod sa masipag na ay mabait pa yung mga tulong ng katulad nitong si ka-business. Bagamat itong pag-social experiment na ito ni ka-business dito kay Lolo o dito kay Super Lolo, ay nauunawaan natin itong si Super Lolo. Dahil nakita naman natin na nakulitan siya dito kay ka-business. Kaya naging ganito din yung asal niya. Kumbaga, hindi na niya nakontrol yung inis niya dito kay ka-business. At yun nga, nagpatangay siya dun sa pagkairita niya dito sa kulit ni ka-business. Kaya tuluyan siyang nagalit at iniwan itong si ka-business dito sa labas ng kanilang bahay. Pero gayon pa man ay syempre nakitaan na rin natin ito ng kabutihan loob nito nga mag-scout itong si Kuya Boknoy at itong si Intoy. Bagamat may camera yon, nung siya'y makita nitong sila Intoy at ni Kuya Boknoy, ay hindi naman niya alam na ang hatid pala nitong si Kuya Boknoy at ni Intoy ay biyaya din o blessing para sa kanya. Kaya para sa akin ay
dapat din naman tulungan talaga itong si Tatay Julian o itong si Super Lolo eh. At yun nga, sabi ko nga, mas maganda kung sa susunod siguro ay gano'n na lang yung gawin nila ka-business. Gano'n na lang yung gawin nilang paraan ng pagtulong. Mag-social experiment. At yung mga tutugon doon sa kanilang pag-social experiment, yun yung mga tulungan nila. Para mas masala nila yung kanilang talagang tutulungan. Kasi sa pamamagitan ng ganyan, yung lalapitan mo siya ng walang camera, tapos magsusubok kang humingi. Kung bibigyan ka niyan, sa kabila ng kanilang hirap, o sa kabila ng kanilang kahirapan, ay diyan mo masasabing may mabuting puso yan. At yung mga ganong klase ng tao, ang masarap tulungan. At para sa akin, ay sila din yung karapat dapat na tulungan. Yung bukod nga sa masipag na, ay may mabuting puso pa. At makikita mo lang naman kasi yan kung ikay lalapit dyan nang wala kang dalang camera. Pag may dala ka kasing camera sa panahon ngayon, alam na nila, o alam na ng marami yung tungkol sa mga charity vlogger. Kaya malaki ang posibilidad na maging maayos o maganda ang pag-entertain niya sa'yo pag nakita niyang may hawak kang camera. Pero kung lalapit ka dyan ng walang camera, madungis ka at susubukan mo manghingi, ay diyan mo malalaman o diyan mo makikita kung ito bang taong ito ay may mabuting puso. At para sa akin, yung mga ganong klase ng tao ang dapat talagang tinutulungan, ang dapat binibigyan ng pagkakataon na mabago ang buhay. Dahil makikita mo sa ganong klase ng tao na kahit mahirap lang sila, ay handa na silang tumulong. Ay ano pa kaya kung sila'y magtatagumpay sa buhay? Sigurado yan, mas tutulong yan sa kapwa nila. Kayo guys, anong opinion nyo dito sa sinabi kong ito? Di ba parang ang sarap panuorin kung ganun yung magiging tema ng vlog nitong si Ka-Business. Marami na rin gumagawa ng ganyan na mga vlogger din. Yung mga nagso-social experiment, nanghihingi doon sa mga nakikita nilang masisipag at halos naghihikahos din sa buhay. Pero kahit na sila'y maliit lang yung kinikita sa kanilang paglalako, ay nagagawa pa nilang mag-abot doon sa mga tao na nangangailangan. Ang sarap panoorin ng mga ganitong pagtulong. Kaya para sa akin, mas maganda kung ito yung magiging strategy nila Ka-Business sa gagawin nilang pagtulong. Total may magaganda naman silang camera na na pwede na sa malayuan. Kaya kayang-kaya na nilang gawin ito. Sana magkaroon ng ganitong idea ito sila Ka-Business. At saka kung tutuusin, ay ilang beses na rin nila nagawa ito Hindi nga lang nila itinuloy-tuloy. Kaya mas maganda kung ganito na lang yung kanilang magiging diskarte doon sa gagawin nilang pagtulong, doon sa paghahanap nila ng kanilang matutulungan. Ano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po doon sa patuloy pong sumusuporta at nanonood sa aking mga ini-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po na subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shout out po sa inyo ma'am.
At ganon din po kay Ma'am MK Inday Okray. Shoutout din po sa inyo. At syempre, ganon din po dito sa aking mga kasamahang reactor. Dito nga po kay Ka-Business Official at Papa Dins TV. Kay Ma'am Fleurs Channel, Taong Gala, Ma'am Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, Kalingap Turak, at Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At sana po'y suportahan nyo din po itong aking mga kasamahang reactor na ito. Muli po ay maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit pa paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit pa paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.